Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Isisingit po muna natin ang bago nating istorya na pinamagatang landfill. Ang multo sa Tambakan. Sa isang malawak na landfill na kilala bilang Tambakan ng mga halo-halong basura, kasama na ang mga basura, at lamang loob ng ospital. Kumakalat ang kwento tungkol sa mga kaluluwang hindi matahimik. Ang lugar na ito ay hindi lamang tambakan ng basura, kundi pati na rin ng mga katawan ng taong walang pangalan, mga nawawala, o pinatay at itinago sa ilalim ng mga tambak ng dumi. Si Christian, isang bantay sa landfill, ay bagong salta sa lugar. Madalas niyang naririnig mula sa mga katrabaho ang babala, huwag kang magtrabaho dito kapag sumapit ang dilim. Ngunit kailangan niyang kumita, kaya't hindi niya pinansin ang mga kwento. Isang gabi, habang nagbubukod siya ng mga gamit na maaring ibenta, napansin niya ang kakaibang katahimikan. Wala ang ingay ng mga daga, pati ang tunog ng mga ibon na karaniwang nakikita sa tambakan. Sa halip, nakarinig siya ng mahinang iyak na tila nagmumula sa ilalim ng mga tambak ng basura. Sinundan ni Christian ang tunog. Habang papalapit siya, naramdaman niyang bumibigat ang hangin, at tila may malamig na presensya na dumaan sa kanya. Sa ilalim ng isang malaking tambak ng basura, nakita niya ang isang bahagi ng katawan, isang kamay na tila humihingi ng tulong. Nang hukayin niya ito, biglang may humawak sa kanyang braso. Napaatras si Christian, at sa kanyang harapan, unti-unting lumitaw ang isang babae. Ang mukha nito ay multong wasak, puno ng galos, at ang mga mata ay mapupulang tila nagliliyab. "Tulungan mo kami," mahinang sabi ng babae, ngunit ang boses nito ay parang galing sa maraming tao. Nagising si Christian sa isang sulok ng landfill kinabukasan, nanginginig at wala sa sarili. Ngunit sa lugar kung saan niya nakita ang babae, natagpuan ng mga pulis ang buto ng ilang nawawalang tao. Mula noon, iniwasan na ng mga basurero ang lugar sa gabi. Ngunit ang kwento ni Christian, ay nanatili, babala sa sino mang magtatangkang baliwalain ang mga multo ng tambakan. Hindi mapakali si Christian kahit tapos na ang insidente. Tuwing pipikit siya, bumabalik ang imahe ng babae, ang kanyang wasak na mukha, at ang mga mata nitong tila sumisigaw ng paghihiganti. Hindi niya alam kung bakit, pero nararamdaman niyang may kailangan siyang gawin. Nagpasya siyang bumalik sa tambakan, sa kabila ng takot. Sa kanyang pagbabalik, nilapitan siya ng isang matandang basurero na kilala bilang Jake. "Anak, may sinumpa kang kaluluwa. Hindi ka titigilan yan hanggat hindi mo tinutulungan," babala ng matanda. Ayon kay Jake, maraming taon na ang nakalipas, ginawang tapunan ng katawan ng sindikato ang landfill. Ang mga biktima, karamihan ay babae, ay pinapatay at itinatapon dito para maitago ang kanilang mga krimen. Ang babaeng nakita ni Jake ay isa sa kanila. Nakikiusap sila. Gusto nilang makamit ang hustisya, dagdag pa ni Mang Lino. "Kung hindi mo gagawin, ikaw ang susunod na hindi makakawala sa sumpa ng tambakan." Kahit nagdadalawang isip, napagpasyahan ni Christian na maghukay sa lugar kung saan niya nakita ang babae. Kasama si Mang Boots, nagdala siya ng fala at mga flashlight. Habang naghuhukay sila, naririnig nila ang mga mahinang boses, tila panaghoy ng maraming tao. "Salamat," isang mahinang boses ang umalingaw-ngaw, ngunit hindi nila alam kung saan nanggagaling. Maya-maya, natagpuan nila ang mas malalim na bahagi ng tambakan kung saan natuklasan ang mas marami pang buto ng tao. Nakita rin nila ang isang kwintas na may nakaukit na pangalan, Carla. Dinala nila ang mga labi sa mga awtoridad. Ang kwintas ay naging susi upang matukoy ang pagkakakilanlan ng ilan sa mga biktima. Unti-unting lumabas ang mga kwento ng mga nawala, at nagsimula ang investigasyon laban sa sindikatong nasa likod ng mga krimen. Ngunit hindi rito nagtapos ang lahat. Sa huling gabi ng paghuhukay, nakita ni Christian ang babae muli, pero ngayon ay buo na ang mukha nito. Nakatayo ito sa malayo, nakangiti, habang tinuturo ang buwan. "Salamat sa kalayaan," sabi nito bago nawala sa hangin. Mula noon, hindi na muling nakaranas si Christian ng kababalaghan. Ang tambakan ay tuluyang isinara matapos ang mga natuklasang labi, at ang lugar ay ginawang isang memorial park para sa mga biktima. Ngunit may mga kwento pa rin ng ibang tao na nakakarinig ng mahinang boses sa gabi, mga kaluluwang naghihintay pa rin ng hustisya.
Ang Tambokan ay nanatiling isang lugar na puno ng kwento, at babala sa sino man na huwag balewalain ang mga tinig ng mga landfill. Pagkatapos ng pagsasara ng Tambokan at paglikha ng Memorial Park, naging maingay ang balita tungkol sa mga natagpuang labi. Maraming pamilya ang lumapit sa mga awtoridad, umaasang makilala ang kanilang nawawalang mahal sa buhay. Ang kaso ng sindikato ay naging pambansang balita, at ang ilan sa mga lider nito ay naaresto, ngunit marami pa rin ang nakatakas. Samantala, si Christian ay hindi pa rin ganap na nakakapagpahinga. Kahit nawala na ang babaeng multo sa kanyang mga panaginip, may bagong presensya siyang nararamdaman, mga anino na tila sumusunod sa kanya, mga malamig na init ng hangin kahit sa ilalim ng init ng araw. Sa tuwing bibisita siya sa Memorial Park, pakiramdam niya ay may mga matang nakatingin sa kanya mula sa dilim. Isang gabi, habang pauwi siya mula sa trabaho, biglang nag-brown out sa kanilang lugar. Habang dumadaan siya sa isang makitid na kalsada malapit sa Tambokan, napansin niya ang isang grupo ng mga tao na tila nagtitipon. Ang kanilang mga mukha ay hindi pamilyar, at ang kanilang mga mata ay mapupungay, parang walang buhay. Christian, tawag ng isa sa kanila, isang boses na malamig at puno ng hinagpis. Napaatras siya sa takot, at doon niya napansin na hindi pala sila mga ordinaryong tao, sila ang mga multo ng mga pinatay sa Tambokan. Tulungan mo kami, sabay-sabay nilang sinabi. Ang kanilang mga kamay ay itinuro ang direksyon ng dating landfill, na ngayon ay Memorial Park na. Sa kabila ng takot, napagdesisyonan ni Christian na sundan ang mga kaluluwa. Pagdating sa park, nakita niya si Jake na nakatayo sa gitna, tila hinihintay siya. Alam kong babalik ka, sabi ng matanda. Hindi pa tapos ang sumpa. May mga halimaw pa ring nagtatago sa dilim. Nagpaliwanag si Jake, na bagamat ilang lider ng sindikato ang nahuli, marami pa rin ang patuloy na gumagawa ng masama. At ang mga multo ay humihingi ng tulong upang itigil ang kasamaan. Kinaumagahan, nagpasya si Christian, na tumulong sa mga pulis sa pagtukoy ng iba pang miyembro ng sindikato. Habang patuloy ang investigasyon, nadiskubre nila ang iba pang mass graves sa paligid ng Tambokan, patunay na mas malaki ang kasalanan ng sindikato kaysa sa inaakala nila. Ngunit habang nalalapit ang hustisya, lalong tumitindi ang kababalaghan sa Memorial Park. Nakakakita ang mga bisita ng mga aninong gumagalaw, nakakarinig ng mga iyak sa gitna ng gabi, at may mga nagkukwento na may humihila sa kanila palayo sa lugar. Hindi ito titigil hanggat hindi natatapos ang lahat, sabi ng matanda. Ang Tambokan ay hindi lang lugar ng patayan. Ito'y naging pugad ng kasamaan. Ang laban ni Christian ay hindi lamang laban para sa hustisya, ito rin ay laban upang patahimikin ang mga kaluluwang patuloy na nagdurusa. Ngunit sa huli, isang tanong ang nananatili, kailan ba talaga magtatapos ang sumpa ng Tambokan? Sa wakas, matapos ang maraming taon ng kasamaan at misteryo, tuluyang natudukan ang sumpa ng Tambokan. Ang bunker ay isinara at tinabunan, at ang Memorial Park ay nanatiling simbolo ng hustisya para sa mga biktima. Ang mga dokumento mula sa bunker ay nagresulta sa pagkakahuli ng natitirang miyembro ng sindikato. Marami sa kanila ang nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong, at ang kanilang impluwensya ay tuluyang naglaho. Si Christian, bagamat naging bayani sa mata ng marami, ay nanatiling tahimik sa kanyang buhay. Lumipat siya sa isang maliit na bayan upang magsimula muli, ngunit hindi niya iniwan ang mga aral na natutunan mula sa Tambokan. Sa kanyang bagong tahanan, nagtayo siya ng isang grupo na tumutulong sa mga nawawalang tao at sa kanilang mga pamilya, gamit ang kanyang kaalaman at karanasan. Samantala, si Jake ay pumanaw na, ilang buwan matapos ang pagkawasak ng bunker. Ngunit bago siya mawala, iniwan niya kay ang kanyang huling mensahe. Anak, natapos mo ang hindi ko nagawa. Salamat sa pagbibigay ng hustisya sa mga kaluluwa, pati na rin sa akin. Sa huling pagkakataon, bumisita si Christian sa Memorial Park. Tumayo siya sa harap ng monumento kung saan nakaukit ang pangalan ng mga biktima, kabilang si Carla, ang babaeng multo na unang nagpakita sa kanya. Ramdam niya ang katahimikan ng paligid, at sa kanyang puso, alam niyang tuluyan ng natahimik ang mga kaluluwa. Habang palayo siya, naramdaman niyang tila may mainit na simoy ng hangin na humaplos sa kanya, kasabay ng isang mahinang bulong. Salamat, Christian.
At ang kwento nito ay nanatili bilang paalala na ang tapang at kabutihan ay laging mananaig kahit sa pinakamadilim na bahagi ng mundo. Wakas. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.